Salamat po. Maupo tayo lahat. Secretary Marojas, Secretary Prosi Alcala. Hindi ho totoo na nag-honeymoon si Secretary Alcala po. Ano lang ho talaga, nagpapabata lang ho yan. Secretary Bolz Gasmin, Secretary Ikot Pitilla, Secretary King Deles, Secretary Luwalhati Antonino, Chairman Francis Tolentino, of course, the Maldaur, Governor Mujib Hataman, members of the House, namely Congresswoman Ruby Sahali, Congresswoman Mimi Arbison, Congresswoman Baisandra Sema, Representative Nancy Katamco, Representative Siti Jalya Turabi Nataman, Governor Jum Akbar, Governor Nurjay Sahali, Governor Toto Magandadato, Regional Secretaries, Assemblymen, and other local chief executives of the Autonomous Region in Muslim Mindanao, fellow workers of government, honored guests, mga minamahal ko po kababayan, magandang umaga po ulit sa inyo lahat. Hunyo po noong 2012, nahuli tayong magbuklod para sa unang ARM Convention on Local Governance. Idinem po natin noon ang halaga ng mabuting pamamahala, ang paggalang sa isa't isa at ang katapatan at ang paninindigan sa anumang usapan. Nagkaisa po tayo. Ang mga prinsipyong ito ang magiging susi sa epektibong pamumuno sa ARM. Sa muli po nating pagtitipon, pagkalipas ng mahigit isang taon at 7 buwan, muli nating pinapatunayan ng mga prinsipyong ito ay hindi lamang inilista sa tubig, ipinakita nating mayroon tayong isang salita. Tunay po nating isinasabuhay ang mabuting pamamahala. Sa pagtutulungan ng lokal at pambansang pamahalaan, naisa sa konkreto na natin ang mga planong pangkaunlaran. Tiwala po tayo, ang maayos nating ugnayan, kaakibat ang pakikiisa ng mamamayan, ang tulay upang makamit ang potensyal ng lupang pangako at magdudulot ng malawakang pagbabago sa Mindanao. Ang tanong nga po, ano ba ang sitwasyon noon at saan na nga ba tayo dinala ng tuwid na daan ngayon? Matagal na panahong napit sa katiwalian at karahasan ang rehiyong ito. Tuwing eleksyon noon, nababalot ng pangamba at takot ang mga taga-ARM dahil sa paghahari-harian ng iilan. Imbis na maisabuhay ang diwa ng demokrasya, naging halimbawa ang inyong rehiyon sa kung paanong maaaring tibagin ng sistemang padrino ang kalayaan at mga karapatang ipinaglaban ng ating mga ninuno. Tila naging kultura na ang kasakiman, ang serbisyong panlipunan, naging serbisyong pang-iilan. Di po ba't nakakapagtaka na sa kabila ng kasaganahan sa natural na yaman, ay maraming mga taga-ARM ang iniwang uhaw sa pagkalinga at gutom sa karunungan. Kahit pa taong-taong naglalaan ng malaking pondo para sa kapakanan ng reyon, para bang bulsa lang ng iilang gahaman ang nakinabang sa pinagpawisang pera ng taong bayan. Ngayon, narito na nga po tayo at tinatamasa na natin ang ilang mga tagumpay. Gaano man kahirap ay sama-sama nating sinikap abutin. Isa po sa mga unang hakbang nating tungo sa kaayusan ay ang pagsasabay ng ARM elections sa national at local elections. Ang tanong nga po ng ilan, bakit ba natin kinailangan gawin ito? Alam ko pong batid na marami sa atin. Ngayon dito ang bangungot na hatid ng mga nagdaang eleksyon sa ARM. Mga imahen ng gurong nangangatog at akap ang balota habang pinaliligiran ng mga armadong tao ng politiko. Ang amoy ng pulburang nagmumula sa lugar ng botohan at presinto. Mga hiyaw at iyak ng botanteng dinidiktahan at pinagbabantaan ang buhay. Kayo po siguro mga nakakaranas nito ang pinakamainam na samagot sa mga kritiko. Tama na ang karahasan at pang-aabuso. Gusto na namin ng pagbabago. Nitong nakaraang taon, naging synchronized na nga po ang halalan sa ARM at ng local at national elections. Datos daw ang naghahayag ng pagbabago. Kung noong 2007 elections ay umabot ng 17 munisipalidad, ulitin po yun, 17 munisipalidad sa ARM ang naideklarang may failure of elections at 6 na munisipalidad naman noong 2010. Napababa na natin ang insidenteng ito sa nag-iisang presinto na lamang nitong 2013. Ayon din po sa report ng PNP, mula sa 33 insidente na karahasan kaugnay ng eleksyon noong 2010, bumagsak na lang ang bilang nito sa 6 na kaso nitong 2013. At dahil
sa maigting na pagbabantay at pagtutok ng DILG-ARM sa barangay elections noong nakaraang Oktubre, maayos din ang naging resulta nito. Sa susunod na mga taon, tiyak kong magtutuloy pa ang mga makasaysayang tagumpay na ito hanggang umabot sa araw na bawat presinto ay matagumpay at walang aberyang nang magdaraos ng kanilang halalan. Hindi rin po lingid sa kaalaman ng marami. Nakabilang ang ARM sa mga lugar ng bansa na tila napag-iwanan ng kaunlaran. Ito po mismo ang dahilan kung bakit nakatutok tayo hindi lamang sa kapayapaan at seguridad, kundi maging sa mga inisyatibang magpaparangkada rin sa inyong pagunlad. Pagdating po sa kalusugan, nitong 2013, ayon sa tala ng DOH-ARM, umabot na sa 45,659 na kababaihan ang napagkalooban ng serbisyong para sa prenatal visits, 36,876 para sa post-pregnancy, at 14,179 namang sanggol ang dumaan sa newborn screening. Sa atin naman pong Pantawid Pamilyang Pilipino program sa pagpasok ng 2014 ay nasa 389,656 na kabayan ng ARM na ang naitalang membro ng programa. Sa makatwid, mas marami ng kabataan sa inyo rito ang nababantayan ang edukasyon at kalusugan at mas nabibigyan ng pagkakataon sa mas maliwanag na kinabukasan. Ahagan po natin kung anong antas ng kalinga sa ospital na kailangan ng isang pasyente sa Quezon City, ay ganoon din pag-aaruga ang matatanggap sa ospital sa Lamitan City sa Basilan. Kapag nag-aaral ka sa public school sa Cebu, magkatulad na kalidad din ng edukasyon rito ang maaari mo makamit sa munisipalidad ng Tubaran sa Lanao del Sur. Kung naglalakad ka naman sa isang kalsada sa Mandaluyong, parehong seguridad din ang mararamdaman mo sa pamamasyal sa munisipalidad ng Pandag sa Maguindanao. Sinasalamin nga po na lumalago ninyong ekonomiya ang tumataas na kumpiyansa sa ARM. Ayon po sa report mula kay Governor Mujib Hataman, ang investments ninyo noong 2013 pumalo sa 1.46 billion pesos. Mas mataas ito ng 157% kumpara sa 569 million pesos na halaga ng investments noong 2012. Kabilang po sa pamamunang ito ang 9 million liter oil depot sa Port of Polyok sa Maguindanao na inaasahan natin makakatulong sa pagbababa ng presyo na langis sa gitnang Mindanao. Ang target namang koleksyon ng Office of the Regional Treasurer at iba pang ahensya ng ARM na 1.24 billion pesos para sa 2013, nalampasan pa ninyo dahil 1.25 billion pesos ang nakuha po ng Treasurer at other revenue generators. At tiwala naman po tayo sa paggugol sa pangunguna ni Governor Hataman, kaya hindi lang dumami na ang koleksyon, ay malalagay pa sa tamang kalalagyan. Kaya talaga hong paangat na ng paangat ng ARM. Nakakamit na nga po natin ang ating kolektibong pangarap para sa ARM. Personal ko pong pasasalamatan at bibigyan pugay ang isang lingkod bayan na talaga namang hindi nagpatinag sa anumang pagsubok at kumapit sa pag-asang mararating natin ang araw na ito. At ito'y walang iba kundi si Governor Mujib Hataman. Ikaw nga talaga ang Ghostbuster ng ARM. Tunay at konkretong reforma ang sinasagawa mo sa inyong rehiyon, hindi mga proyektong aparisyon. Mula sa mga serbisyong panlipunan hanggang sa pagtutuwid ng sistema sa lokal na pamahalaan, pinamalas mo ang lideratong nakatutok sa kapakanan ng mamamayan. Kung pipili nga po ako ng poster boy o modelo para sa mabuting pamamahala, baka siya po ang magiging pambato ko. Bahala na po si Congresswoman kung paano natin ayusin ang kanyang poster. Para kay Governor Mujib, ang susi sa kaunlaran, hindi ako lang, hindi ako muna, kundi tayong lahat sabay-sabay na aangat. Kabilang po si Governor Mujib sa mga nagpapatunay, tapos na po ang panahon kung saan paulit-ulit lang na ginagawa ang mga mali ng nakaraan. Isa po sa mga pinakamainam na halimbawa ng kaisipang ito
ang napipintong paghahari ng kapayapaan sa inyong rehiyon. Nananabik na po tayo sa araw na maipasa na ang Bangsamoro Basic Law upang tuluyan na ngang mabuksan ang bagong kabanata ng kasaysayan sa Muslim Mindanao. Pagkatapos nating sunod-sunod na nalagdaan ang mga bahagi ng Framework Agreement ng Bangsamoro, abot kamay na natin ang ganap na pagtutuwid ng sistema sa riyong ito at ang permanenteng pagbabago sa lupang pangako. Isang balakid na lang po marahil ang maaaring pumigil sa ating adikain. Ang takot at pangamba ng ilan na maulit lamang ang mga mali ng nakaraan. Kaya naman, nananawagan po ako sa sambayan ng Pilipino, lalo na sa mga kapatid nating nandito. Naway bigyan daan po ninyo ang mga hakbang nating ito. Makakaasa po kayong sa bawat kasunduang ating nilagdaan ay nakataya ang aming dangal at pangalan. Hinihimo ko pong kayong tumaya rin sa pag-asang makakamit natin ang malawakan at ganap na pagbabago sa ARM. Tiyakin po natin hindi na tayo babalik pa sa dilim ng nakaraan. Totoong maliwanag na kinabukasan po ang inyong matatanglawan. Ang ating mga boss, ang taong bayan, ang siya na pong nagkukumpas ngayon sa direksyon tinatahak ng ating bayan. Ang landas ng pangmatagalang kaunlaran at kapayapaan. Iyan po ang bagong muka ng inyong gobyerno. At yan din ang nakikita natin magiging bagong muka ng Bangsamoro sa mga darating na panahon. 2 taon, 4 na buwan at 18 araw mula ngayon, ako naman po ay bababa na sa pwesto upang makibahagi bilang pribadong individual sa mga tagumpay na kolektibo nating ipinunla at diniligan. Kayo po ang mananatili rito, kayo at ang mga pipiliin ninyong pinuno sa kinabukasan ang magtitimon sa Bangsamoro. Kayo ang magiging susi sa magiging tagumpay nito. Panghawakan nawa natin ang magandang pagkakataong ito. Magkapit-bisig tayo bilang iisang lahing Pilipino upang makapagatid ng malawakan at ganap na pagbabago sa inyong mga komunidad, sa inyong rehiyon at sa ating buo at nagkakaisang bayang Pilipinas. Bago po ako magtapos, iiwan ko lang po ang konti palaisipan sa inyo. Kung tayo ho ay minsan sa ating buhay nagtanim ng anumang halaman at inasahan natin na lalago itong halamang to, pwede ho bang habang pinaparoon natin ng malaking halaman na to, tipirin natin yung abono at asahan na malago ang itatayo nito? Pwede ho ba nating bawasan yung tubig na kanyang kailangan at sabihin, dapat malaki ang paglago mo? O baka naman tatakpan natin ng payong para hindi matamaan ng araw at nagduda tayo, bakit tayo lumaki ito? Bakit ko ba naikwento itong palaisipan na ito? Siyempre ho, yung patutunguhan natin, depende kung anong ipupundar natin o itatanim natin. May mas matalino nga ho sa atin nagsabi, pag meron na ho negosasyon, lalo na din sa usaping pangkapayapaan, pag nagtagpo tayo at iniisip natin, paano ba ako mananalo? Paano ba ako lalamang? Wala ho tayong patutunguhan. Kumbaga ho, pilit na pilit yung lalabas na pinagtulungan dahil hindi ho nagtulong. Pero kung mag-uumpisa tayo, paano ba ako makatulong doon sa kapwa ko? Paano ba ako makadagdag pa na kaya ko ibigay dito? Di siyempre po, mas buo yung inuhubog natin kinabukasan. So, at huli na lang po, alam niyo, si Governor Hataman, talagang, huwag naman natin sabihin poster boy, marami na po anak to. Poster man na lang. Maghanap po kayo ng tunay na mapasabi nating kabaliktaran ng kinagisnan. Di ba? Sa kayo nakakita, nabibigyan ng hamon, no? Bibigyan ng sitwasyon na mapanganib sa kanyang buhay, na maraming bubungguin. At pagkatapos nun, sasabihin na, pare, pag nagtagumpay ka dyan, brother, di ba? Yung term mo, pag nanalo ka, babawasan natin yan. Dahil pupunta tayo sa transitional government. Saka nakakita, pagtapos pinaghirapan, kusang bababa. Ibang tao siguro na kinagisnan natin mga pinuno. Sa mga panahong ito, sasabihin, hindi pa ho handa na Bangsamoro. Kulang pa hong oras, di ba? Ibahin natin si Brother Mujib. Kaya kanina, nung kanyang palagay ko dumadanga sa kanyang isipan, lahat na kanyang pinagdaanan sa mga panahong to. Masasabi ko na sa'yo, brother, number 1, bata ka sa akin. Kaya ako ibababa in 2 years, 4 months, and so many days. Ikaw may obligasyon ka pa raw. At sa galing ng mga taga Mindanao, no, lalo na sa ARM, ay palagay ko naman,
hindi sila magkukulang sa kanilang pag-aaruga ng kanilang kinabukasan dahil kakalimutan lang. Hindi. Palagay ko, lalo kang pipilitin na dapat ipagpatuloy mo ang maganda mong paglilingkod sa kanila. So, dito na lang po tayo. Ulitin ko lang po. No? Palagay ko, pinakamagandang payo na tanggap ko nga ho. No? We win when we think of how the other can win instead of how we can win. Thank you. Good day. Maraming salamat po.